Ganun pa man, ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pangarap. At nang matapos maipalabas ang kanilang pelikula ni Joey De Leon, ay dito na sumikat ng todo si Rene Requestas dahil nagustuhan talaga ng maraming Pilipino ang natural niyang pagpapatawa. Nabili niya din ni Rene ang kanilang pangarap na bahay. Pero sa kabila nito ay hindi siya masyadong masaya dahil iniisip niyang hindi man lang niya naiparanas sa nasira niyang ama ang masarap na buhay. Mga ka-Dabarkads, mga kakwena, mga kabiyaya, please subscribe and share and like to the channel Boy Sardinas TV. Kaya pakisuportahan niyo po yung aming charity vlogger ng Team Defender ng TVJ. So nagre-reaction din siya at nagche-charity. So yan, si Boy Sardinas. Please subscribe and support. Thank you mga Dabarkads. Peace. Peace. Hoy mga kababayan, mga ka-analyze, paki-support, subscribe nyo ang nag-iisang Boy Sardinas ng Pilipinas. Support, subscribe niyan ha. Maraming salamat. Thank you, Idol. Alright, what's up sa inyo mga kabanla, mga kababayan. Sa mga supporter ko, hinihikayat ko kayo na i-subscribe nyo po sana si Boy Sardinas. Sobrang bait, sobrang caring. Wala akong masabi sa taong to. Talagang yung ipinapakita niya sa sa mga vlog niya na charity vlog, totoo yun, walang halong kaplastikan, walang halong biro. Kaya subscribe nyo sana si Tolboy Sardinas. Legit. Okay. Thank you. Yon, good morning. Magandang Sunday sa inyo mga ka-Dabarkads at maganda ka ngayon kung ikaw nanonood ngayon sa aking reaction video. It's me, Boy Sardinas, the legit Dabarkads defender. So ngayon, iba naman tong ating re-reactionan ngayon mga beshi. Isa tong isang to, yung bang yung inspiration video. Kung sino nakakilala sa inyo si Rene Requestas, talaga naman imposible, hindi mo to maaalala at makikilala. Ba'y pinatawa ka nito ng milyong halakhak, no? Pinatawa niya ang milyon-milyong tao sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa sa kanyang pagpapatawa, sa kanyang mga segment ng kanyang pagpapatawa, no? Ito inspiration video to mga ka-Dabarkads. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon at nag-aaral ka pa lang, papunta ka pa lang sa panahon na ikaw ay nangangarap, panoorin mo ito at baka makatulong sa iyo itong video na to na magpatuloy ka sa pangarap mo hanggang sa marating mo ang rurok ng tagumpay. Alright. Ito si Rene Requestas, yung makikita niyo sa video nito, bago sila nakita ni Joey De Leon, no, ng TVJ. Kasi sobrang hirap din tong idol natin nito at sa kanyang pagmumukha pa lang ay siguradong tatawa ka na. Kaya milyon na tawa ang binigay niya sa'yo. Posible, no? Mag-comment ka rito sa video na to kung isa ka sa humahanga sa taong si Rene Requestas. At kung siguro kung buhay pa to, baka kasama to ngayon ng TVJ. At talaga naman ay hihituran talaga lahat ng mga TV show na habulin ang TVJ kung nandyan si Chitae, Rene Requestas, no? Manood ka dito, Dabarkads, baka hindi mo pa napapanood to, inspiration video to at napakaganda nitong baunin mo habang ikaw ay nangangarap sa buhay. Ito, harap mo yung camera doon, boy. Ito na mga ka-Dabarkads, play na natin. Manood ka at maaari at ay sobrang makakatulong sa ito. Sobra talaga. Ayan pa lang, oh. Una pa lang, nakakatawa na ang itsura ng ating idol na si Rene Requestas, no? Ganito magpatawa, guys, ganda. Hindi puro ang pagpapatawa mo ay mga kabastusan, maraming batang nanonood. Ito, panoorin mo to. Asa na? Ba't walang sounds? Asa na yung sounds? Lumaki sila sa Tondo, Manila. Ulit natin. Bata pa lamang si Rene ay ulit natin. si Rene Requestas o Renato Requestas sa tunay na buhay ay pinanganak noong January 22, 1957. Siya ay panganay sa 7 magkakapatid. Lumaki sila sa Tondo, Manila. Bata pa lamang si Rene ay namulat na ang kanyang mga mata sa hirap ng buhay. Nung panahon na sila ay nag-aaral sa elementarya ng kanyang mga kapatid, ay ang tanging baon lamang nila ay 10 centimos. Kaya naman pagka sumakay sila ng jeep, ay nagkakandungan sila upang magkasya ang kanilang pamasahe. Ang tanging inaasahan lang kasi ng kanyang mga magulang ay ang maliit na kita nito na mula sa pananahi at tulong pinansyal galing sa kanilang lola. Subalit hindi naman ito sumasapat para sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Pangarap nilang magkakapatid na makakain ng paborito nilang pansit. Pero dahil talagang sobrang kapos ang kanilang kabuhayan, ay lugaw ang naging sagot sa kumakalam nilang sikmura.
Kaya sa murang edad ng batang si Rene ay natuto itong dumiskarte. Sa katunayan ay pagkatapos ng kanyang klase ay palihim itong nagtatrabaho sa isang junk shop na malapit sa kanilang lugar. At pag-araw naman na walang pasok sa eskwela ay naglalako siya ng ice drop upang kumita at makatulong sa kanyang mga magulang. Ngunit nung itinigil ng kanilang lola ang pagpapadala ng sustento, ay nagdesisyon ang kanyang mga magulang na pansamantala muna silang ipaampon sa kanilang mga kamag-anak. Dahil sobrang hirap na talaga ng kanilang buhay at wala silang maipakain kila Rene. Kaya naman doon sila nanirahan sa kanilang tiyahin at ang iba naman niyang kapatid ay doon tumira sa iba nilang kamag-anak. Ipinangako naman ng kanilang ina na 2 buwan lamang sila magkakahiwalay. Subalit ang pangakong iyon ay umabot ng 2 taon at dito pa lamang sila muling nakumpleto at nagkasama-sama. Kaya naman dahil sa takot ni Rene na muli sila magkahiwa-hiwalay dahil sa kanilang kahirapan, ay pinasok nito ang lahat ng pwedeng pagkakitaan. Naging agbator siya sa kanilang lugar at naging barker ng mga pampasaherong jeep. Pinasok din ni Rene ang pagkukonstruction at habang siya ay nagtatrabaho ay nagtitinda rin siya ng sigarilyo. Madalas na kasama ni Rene ang kanyang mga kaibigan na naninirahan din sa kanilang lugar. At dahil dito ay maaga na din niyang natutunan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Pero ganun pa man ay hindi naman pinabayaan ni Rene Requestas ang obligasyon niya para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Dito na rin nabuo sa kanyang isipan ang pangarap na maiahon sa kahirapan ang kanilang buong pamilya at maiparanas dito ang masaganang buhay. Di nagtagal ay nag-audition si Rene Requestas sa isang teatro kasama ang kanyang kaibigan. Subalit dahil sa kanyang itsura ay hindi siya pinalad na matanggap. Pero hindi naman siya nawala ng pag-asa at umabot pa nga sa 3 beses ang pag-audition niya sa nasabing teatro. At sa 3 beses ng kanyang pagsali ay nakiusap siya sa talent manager ng teatro na baka pwede siyang pagbigyan at kahit anong trabaho ay gagawin niya. Dahil dito ay nahabag sa kanya ang manager at tinanggap siya sa teatro pero hindi upang maging isang karakter. Tinanggap siya upang maging isang tagalinis. Pinagbutihan ni Rene Requestas ang kanyang pagtatrabaho dito at madalas ay napapakinggan niya ang mga dialogo ng palabas. Kaya naman ginagaya niya ito sa oras ng kanyang pahinga. At sa kabila ng maliit na kita sa teatro, ay napamahal na siya dito. Kaya naman kahit wala siyang pamasahe, ay nagtsatsaga siyang lakarin mula Taguig hanggang Rojas Boulevard. At dahil sa kanyang pagpapatuloy, ay nakakuha siya ng isang pagkakataon. Dahil noong mga panahon na yun, ay hindi makakaganap ang isang karakter sa teatro. Kaya naman ang problema ang buong management. Dahil 1 linggo na lang ang natitira bago ang pagtatanghal. At dahil kabisado ni Rene ang script ng nasabing karakter, ay kaagad siyang nagpresenta sa manager na siya ang gaganap. At sa araw ng kanilang pagtatanghal, ay naging matagumpay at maganda ang kinalabasan ng kanilang palabas. Umani ng maraming papuri si Rene Requestas at yun na din ang gabing hindi niya malilimutan dahil yun yung oras na naramdaman niyang wala siyang kakulangan sa sarili. Nagbunga ang kanyang pagpupursige dahil nabigyan siya ng parangal bilang best actor dahil sa kanyang ginampalang role. At ito na din ang nagbigay daan na mula sa teatro patungo sa pagganap sa telebisyon. Dito na rin nagsimulang maging pa-extra-extra si Rene Requestas sa mga pelikula. Nabigyan siya ng maliit na role sa palabas na Ikaw Ay Akin noong 1978 kasama sina Miss Nora Honor, Vilma Santos at Christopher De Leon. Nasundan pa yan ng Salawahan noong 1979 at Pabling noong 1981. Naging extra din siya sa isang political and comedy news na pinamagatang 6 O'Clock News sa IBC 13 noong 1987. Dito ay nakasama niya ang mga batikang artista na sina Jimmy Fabregas at Cesc Quezadas. Pero sa kalaunan ay talagang humanga sa kanyang gilas ang kanilang manager at naging regular siya sa nasabing show. Nang nakilala si Rene ay lalo niyang pinagbuti ang pag-arte. At di nagtagal ay isang pinto ang nagbukas para sa kanya patungo sa mundo ng komedya. Dahil nakilala niya ang kanyang idolo na si Joey De Leon. At hindi alam ni Rene Requestas na napapanood din pala siya nito. Kaya naman nakitaan siya ng malaking potensyal. At binigyan siya ni Joey ng pagkakataon na maging sidekick nito sa gagawing pelikula noong 1988 na pinamagatang She-Man, Mistress of the Universe. Hindi makapaniwala si Rene sa kanyang nadinig, kaya naman kaagad niya itong sinabi sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sabi nga niya ay dumating na sa wakas ang matagal niyang pinapangarap na maiahon at maiparana sa kanyang pamilya ang magandang buhay.
Subalit habang siya ay nasa taping ng nasabing pelikula ay isang bangungot naman ang dumating sa kanilang pamilya nang pumanaw ang kanilang ama na labis nilang ikinalungkot. Pero ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pangarap at nang matapos maipalabas ang kanilang pelikula ni Joey De Leon ay dito na sumikat ng todo si Rene Requestas dahil nagustuhan talaga ng maraming Pilipino ang natural niyang pagpapatawa. Nabili niya din ni Rene ang kanilang pangarap na bahay. Pero sa kabila nito ay hindi siya masyadong masaya dahil iniisip niyang hindi man lang niya naiparanas sa nasira niyang ama ang masarap na buhay. At noong araw ng ika-33 niyang kaarawan, sa unang pagkakataon ay may handa sa kanilang hapagkainan, kasama ang pinapangarap nilang pansit na kanilang pagsasaluhan. Sabi nga niya ay wala na siyang mahihiling pa dahil sobra-sobra na ang biyayang kanyang nakamtan. Napaiyak din si Rene sa kanyang ina dahil ang pangamba niya ay baka nananaginip lamang siya sa kung ano ang meron siya. Lalo pang pinagbutihan ni Rene Requestas ang kanyang pagganap sa mga pelikula. Nagkasunod-sunod na rin ang kanyang mga palabas, gaya ng I Love You 3 Times a Day, Smith & Wesson, Starsan, na kung saan ay gumanap siya bilang tsitae, ganda lalaki. Isa na din sa trademark ni Rene Requestas sa pagpapatawa ay ang malaki niyang mga mata at mga bungingipin. At isa pa sa pinakasumikat niyang pelikula ay ang Pido Dida, na kung saan ay gumanap naman siya bilang Pido, kasama si Miss Chris Aquino bilang Dida. Ang palabas nilang ito ay talagang pumatok sa mga Pilipino at nakakuha ito ng parangal bilang box office king. Marami pang naging pelikula si Rene Requestas at nakuha niya ang labis na tagumpay at kasikatan. Pero kasabay naman ito ay ang pagkahilig niya sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. At isang araw habang si Rene ay nasa taping ay bigla itong nawalan ng malay. At nung masuri siya ng doktor ay dahil pala ito sa matinding pagod at kakulangan sa tubig sa katawan. Binalaan na din siya ng kanyang doktor dahil nakitang may tama na din ang kanyang atay. Kaya naman sinabihan na ito na itigil na ang kanyang labis na pag-inom at paninigarilyo. Dahil kung ipagpapatuloy niya ito ay baka mauwi ito sa malalang sakit. At isa pa sa nakita ng suriin nila si Rene ay napag-alaman na may problema pala ito sa kanyang similya. Kaya naman tinapat na siya ng doktor na malabo na itong magkaanak. At dahil sa kanyang nalaman ay labis niya itong dinamdam. Nawala na din ang interes niya sa mga babae dahil iniisip ni Rene na baka kung mag-aasawa siya at malalaman ang kanyang kalagayan mawalan ito ng gana at lukuhin lang siya sa huli. Kaya naman dahil sa labis na kalungkutan ay nilulunod niya gabi-gabi ang kanyang sarili sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Taong 1993 ay ang huli niyang paglabas sa telebisyon sa programang Maalala Mo Kaya. At dahil sa kanyang labis na pag-abuso sa kanyang sarili, ay unti-unti nang bumagsak ang kanyang kalusugan. Makikita din na malaki na ang pinayat ng katawan nito. Di nagtagal ay bigla ang isinugod si Rene sa ospital. At napag-alaman na napakalubha na pala ng kalagayan nito. At kaagad itong binawian ng buhay noong July 24, 1993 dahil sa sakit na tuberculosis at mga komplikasyon dahil sa labis na pag-abuso sa kanyang sarili. At dahil dito ay laking gulat ng kanyang mga tagahanga dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Maraming nalungkot sa pangyayaring ito, lalo na ang mga nakasama at mga nagmamahal sa kanya sa industriya. Pumanaw si Rene Requestas sa edad na 36 lamang at inimlay ang kanyang labi sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Maraming napasaya si Rene sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawa. At kahit minsan ay hindi na siya makakalimutan ng mga Pilipino dahil kahit wala na siya sa mundong ibabaw ay marami siyang naiwan na magaganda at mga kwelang pelikula. Hindi masamang mangarap para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating pamilya. Pero dapat pa rin nating ingatan at huwag abusuhin ang ating sarili. Dahil mababaliwala lahat ng ating mga pinaghirapan sa oras na tayo magkasakit o mawala. Yon guys, mga Cadaver Gods, napanood nyo naman. Grabe no, napakaganda ng istorya ni Idol Rene Requestas. Grabe, magmula sa sobrang hirap, pinaampon sila, wala pang pakain. Samantalang ako din dati, naranasan ko yan. Halos pinaampon na ako ng magulang ko dahil marami kami magkakapatid. Para ako makatipid, ay parang pinaampon ako sa kapitbahay namin. Doon ako naglilinis ng sasakyan, nagwawalis, doon ako tutulog. Excuse me. Para tipid na rin sa pagkain. Saka pagka binibigyan din ako ng umampon sa akin ng pera, binibigyan ko yung magulang ko.
So naging ganyan talaga, naging ganyan. Naging ganun din talaga yung buhay ko. So napakasarap lang din kasing panoorin ito kasi naranasan ko rin yan. O baka ikaw naranasan mo rin yan kung ngayon maayos na yung buhay mo, di ba? Kaya kung ikaw ay nag-uumpisa ka pa lang, nangangarap pa lang, sana maging inspiration mo yung video ni Idol Rene Requestas kung paano siya gumandang buhay, ano yung naranasan niya. Pansit lang talagang napakaano na sa kanila yan. Napakasarap na. Sa amin din, pansit talaga sa mga mahirap, okay na yan. Sopas, ganun. No? Saka isa pang, ito lang, huwag natin tutularan. Kasi yung pagiging abuso sa kanilang mga sa katawan, pag-inom ng alak, pagsisigarilyo, pwede naman yan, pero wag lang abusuhin. So si Idol Rene Requestas siguro, sumobra na yung pera niya at naging stress na rin siya kasi hindi pala siya makakapagkaroon ng anak. Siyempre, pagka wala kang anak, pagdating ng panahon, wala ka man lang makita na galing sa yung sarili. Yun siguro na stress niya. So, grabe, daming biyaya, ang daming blessings na dumating kay Idol Rene Requestas dahil sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang tiwala, sa kanyang sarili. Kahit ano man ang itsura niya, nagtiwala siya sa kanyang kredibilidad na kaya niyang maabot yung mga pangarap na yan. So, ako din, nangarap lang din ako noon. Halos ako lang din nagpaaral sa sarili ko. So, yun lang. Talagang magandang halimbawa, maganda ring mapanood ng mga nangangarap pa lang na baka na maging yung video ni Idol Rene, yung sinabi ko rin, is maging inspiration. Lalo ikaw ay nag-uumpisa pa lang nag-aaral, magkakaroon ng pamilya, nagbabalak na magkaroon ng pamilya. Basta go lang mga ka-Dabber Cats, no? So, kung ngayon, biruin mo, kung ngayon buhay pa si Rene Requestas, halos matanda na rin siya, no? Matanda na rin. Pero kung hindi siya namatay, hindi siya nagkasakit, I think kasama yan ng TBJ ngayon, no? Ay naku po, kung kasama ng TBJ yan, ngayon sa panahon na to, ay naku po, isipin mo na lang, no? Ay grabe. Kung malakas-lakas pa yan, baka kasama yan ni Idol Jose at Wally sa lansangan. Pero isipin mo na lang, imagine mo na lang nandun si Rene, no? Ay grabe. Mamantay-matay tayo sa kakatawa pag pinagsama yung tatlo na yan, no? Pero ang buhay is weather lang, hindi mo alam. Tignan mo, bata pa si Rene Requestas, 36 years old pa lang, na wala na siya sa mundong earth, no? Pero okay lang yan. Hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin. Hindi natin alam mo, bukas, mamayang hapon, di ba? Kasi wala naman nakakaalam kung kailan ang buhay natin, kung kailan kukunin. Kaya kung hanggat nasa iyo pa yung buhay na yan, huminga ka ng hanggat gusto mo, no? Kung gusto mong isulit mo yung hininga mo. Kasi pag nawala na yan, ay wala na. Kahit wala na mangyayari. Kaya hanggat ngayon, unlimited hinga ka pa sa mundong ibabaw, sulitan natin. Kung meron tayong mga kasalanan, mahingi tayo ng patawad sa Panginoon. At kung makakatulong pa tayo sa ating kapwa, ay di tumulong tayo. No? Alam nyo naman, pagka ang mapagbigay at mapagpatawad sa mundong earth, ay pinagpapala din ng Panginoon. No? So ayan mga ka-Dabber Cats, maraming salamat sa nanonood ng video na to. Sana naging inspiration itong video ni Idol Rene Requestas sa ating mga ka-Dabber Cats, yung legit na Dabber Cats. So magandang umaga, magandang araw, maganda ka kung tinapos mo itong video nito. Love you, Dabber Cats. Mwah! Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.